Ngungang lalaki, dalawang ulo, isa sa taas, isa sa baba. Etong i-feature natin today, literal na walang ulo. Ito ang evolution ng mythical creature na pugot. Hi! Ito ang Myths and Makeup na kung saan ang chismis ng nakaraan ngayon sa FYP mo na dumadaan. Some of you might confuse yung pugot tsaka pugot mamu. Magkaiba sila. Ang alam ko, mas mabait si pugot kaysa kay pugot mamu. Sa mga Kapampangan at Ilocano, meron silang tinatawag na pugot. Sabi nila, itim daw siya na higante. Actually, para siyang kapre. Sa tingin ko, dito din nanggaling yung legend ng kapre. Pero hindi ako sigurado. Marami siyang mga transformations. Konti na lang ay mga transition siya dito sa TikTok. Minsan, it took the form of a cat and then bigla magiging malaking aso. Ito nga, kaya feeling ko dito din nanggaling ang kapre kasi may form din siya na nagiging higante siya na merong malaking cigar. Mahilig siya tumambay sa mga puno at saka sa mga abandoned houses. Di ba creepy? Ngayon, may isa pang evolution. Sa ibang Aita group sa Northern Luzon, tinatawag nilang pugot yung mga spirits ng mga ninuno nilang mga Aitas. Yung mga yon, tagabantay raw sila ng kayamanan. Kaya pala minsan, kapag may nararamdaman daw na presensya sa gubat, sinasabi nila pugot yun. Pero girl, kung ako yung nakakita doon, yung wala siyang ulo na nilalang, matatakot ako. Pero harmless naman sila kasi protector nga. Sa ano na to version ng legend na to. Tingin ko, susunod yung itatanong sa akin kung paano naging headless priest ang urban legend ng pugot. Noong panahon ng mga Kastila, sa Ifugao noon, uso ang headhunting. Literal na pupugutan ng ulo yung kalaban as part of a ritual. Kumbaga, dugo sa dugo. So kung biktima ka ng ritual na yon, naniniwala sila na yung kaluluwa mo hindi raw matatahimik. Hence, nagiging pugot sila. So meron na naman other development yung kwento na yan eh. Nung pumasok daw yung mga praile para i-convert yung mga katutubo natin, pinipilit silang binyagan, patawan ng buwis. Alam niyo yung kwentong yon, yung tatanggalin niya sa kultura. Alam niyo na yan. So syempre, ang ending, hindi naman papayag yung mga katutubo natin. Kaya nga maraming mga nasawing mga pare. At dahil maraming mga pinugutan ng ulo ng mga pare, ayun, tinawag na headless priest. Tapos, meron pang last. Ito na nga yung tinatawag nating pugot mamu. Sinasabi ko kanina. Meron tayong sariling version ng boogeyman, which is si pugot mamu. Kasi panakot siya sa mga bata. But honestly, no, bilang Kapampangan, never siya na-chika sa akin. Alam niyo yung itsura niya? Actually, nakakatakot yung itsura nito kasi ulo lang siya. Katawan lang siyang ganyan. Tapos yung shoulders lang niya. Kaso, yung shoulders niya, may malaking butas. Yung butas na yun, yun yung bibig niya. Tapos puno ng pangil. Doon niya kinakain yung mga kawawa na bata. Kaya kung isipin mo, B, yung ibang mga magulang, ang panakot nila ay mga aswang. Pero sa mga Kapampangan at Ilocano, panakot nila yun. Pero honestly, as a Kapampangan, ngayon ko lang narinig yung urban legend na yan. Kaya tandaan nyo, kung tingin nyo nakakatakot yung mga halimaw noon, mas matakot kayo sa mga buhay ngayon, lalo na sa mga kurakot na mga politiko na yan. Comment nyo na lang kung anong gusto nyo susunod na i-feature natin dito. Bye!